So, good day everyone. I'll be discussing about the chapter 4, which is all about attitudes. So, before we proceed to the topics, let me read this famous quote. Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. So, objectives. This chapter is an attempt to explain the various concerns that make it happen, such as values and attitudes. So, this at the end of this topic, the students changes their personality and character, and also their not only to recognize the values but also reflects them in the behavior and especially the attitudes. So, speaking of the attitudes, so what is attitude? So, attitudes are important in the study of human behavior. Why? It's because they are limited with perception, learning, emotions, and motivation. So, since kita mo na nga naiuban mga tao nag-study jud sa human behavior ug unsa jud ka ng mga lihok sa tao mo nang kasagaran ng psychology lagi sa dihan ang mga buang dili lang kay sa mga buang po on how the people kanang react on that things, it's either good or bad. Muna kita since kita limit ato ang perception ng ato ang kaalam, like ang ato ang panglantaw gani sa future muna nga kanang gamay ra sa taog learnings nya ato ang emotions is not that firm or kanang mag-usab-usab magdepende sa kanang experiences or sa situations, and gamay ra sa taog motivation. Muna siya nga, it is very important that attitudes must be study of human behavior and also form the basis for job satisfaction in the workplace. Kaya nga naman, attitudes mo mong guna siya basihan sa mga mga managers, like sa mga kanang interviewers, what if kanang applicants ka then nag-apply ka og work, attitudes joy mo i-matter nila, dili kay ang imong unsa ka bright, unsa ka maayo mo storya dara, attitude jud kay nabay uban nga kanang attitude kay girl, like lang ano ka girl, wala uso-uso greet, good morning sir, good morning ma'am, makasugat og mga maestra, makasugat og mga friends, wala kay ber ang show na yung mga ingon anak nga tawo nga dapat usbo na to namin tra sayo pa kay when we are working, especially in the hotel, like, labi na is kanang na-assign ka sa housekeeping department, so dapat mo greet jud ka bisag kanang ang kanang customer, I mean kanang guest ning check-in dra padung na uli, dapat mo ingon jud ka thank you for the blah blah blah, mo greet jud ka maipakita nimo nga you value them, di ba? Lastly, our feelings and beliefs that largely determine how employees will perceive their own environment, commit themselves to intended actions, and ultimately behave. So, ang kaning attitudes, dara makita ang feelings and mga beliefs sa katao. And dara pud makita sa mga actions o sa ihang how he or she behaves. Then reflects how one feels about something. For instance, a person may think working overtime is necessary if the situation requires it, or may consider work as an important ingredient of one's physical and mental well-being. So, nabay uban nga kanang magdepende dyan na sa situation nga, kanang sa ilahang attitude nga, dahil kanang daghan mo kung mga bayron nun, dapat magkuhaan na sag ko, mag-overtime na sag ko karon, balag ka ng kapoy na kaayo, kay importante dyan kaayo, kay wala na ko yung nakaapason ba. So, mag-matter dyan na sa imong attitude. So, if makaya ba na nimo or dili. Kay attitudes nag-reflect po ba na sa imong emotions and how you, ug sa imong beliefs, if makaya ba na nimo or dili. Next is the main components of attitudes. Attitudes consist of the following components. First is cognitive component. Second is affective. Third is behavioral. When we say cognitive component, it refers to the opinion or belief segments of an attitude. Like for an example, is the opinion indicated in the statement, my boss is fickle-minded, he cannot stick to his decision. When we heard the word fickle-minded, ang pasabot anak kanang dili constant ang iyang decision ba, mag-usab-usab, balik klaro. Like ganyan, nagsabot pag mo, like paras, kani, di dyan siya mawala ng examples sa imong miga nga. Day ka ng mga tuta dito day hade, ng ending drawing ra ay wala day ito, kaya nga naman.
Ato ni kuyo sa lain amiga kay mas ganahan, mas bet siya dito. Like dili constant ang iyahang decision ba. Second is affective component. It is refers to the emotional or feeling segment. The bad feeling insinuated in the statement. So bad feelings ba unsa imong emotional nga na experience towards the person. Like for example, this statement, I hate my boss, is an example of affective component. Dili ko ganan ato kong boss kay pati kaayos siya taga na kay kag istorya. Third is the behavioral component, refers to the intention to behave in a certain way towards someone or something. Like kani siyang behavioral, so behavior unsa imong act nga gipakita, di ba? Mo siya. Like for an example, is the action indicated in the statement, I have requested a transfer to another department from my superior. So pares ani, like ako na ko yung ani pod nga attitude before, like before I was katong nang apply ko sa hotel in ABC Hotel, like kuan ko gibutang ko sa mga manager sa front office department, but unfortunately suya kay ko ako mga friends na sila sa housekeeping department and happy kay sila mo to ning transfer ko ning request ko nga ma'am pwede ko mo transfer lain department. So wala na ako kabaka today akong behavior nga gipakita is good ay example na po dito siya sa kanang behavior component under sa attitudes. So the components of an attitude, so as you can see this graph, cognitive or equal evaluation, ano siya equal sa kanang evaluation. Paras my supervisor gave a promotion to a coworker who deserved it less than me. So, who deserved it less than me. So, nag-evaluate tabi ka imo din gi-judge. Oh, nga naman to siya. Uy, nga mas maayo pa man ko ato niya mo trabaho. Nga naman to siya nga mo man din na-promote. Nga na di ako. Oh, kana pa lang daan attitude na attitude problema na kana girl. Ay yabo naka girl mo nang wala ka gi-promote. Kay sagol na pa nagabag-aba imo ha. Like ikaw dapat dili ka magselos or magdumot sa imong isig ka kataw like sa imong coworkers kay lahi ba ta like maybe na nakita ang imong boss nga mas ganahan pa ato niya or na something ato niya jud nga gamit jud kayo sa company para mas dali makuha ilang objective. Another is affective is equal to feeling. Mo na siya ang feeling. I dislike my supervisor, so dili ka ganahan. Emotions na nimo ang nagkuan. Kung ganahan jud ato niya na. Third is behavioral is equals to action. So, I am looking for other work. I've complained about my supervisor to anyone who would listen. So, mo to siya nga. If kanang behavioral is equivalent to action, like ako ngayon, nangita jud ko pamaagi nga mobalhin jud ko sa housekeeping department kay lahi ra jud ang housekeeping department balag kapoy basta lingaw kay na akong mga friends. Nya kato di ako ang gipakita negative attitude na dito toward sa kuang manager or supervisor. Next is differences in personal disposition. People differ in their personal disposition. Some have attitudes that are positively affective, while some have negatively affective attitudes. So, sa the attitude sa kataw dili jud ta makaingon nga kanang kani siya positive lagi kay naabay uban jud nga nega jud kaayo like nega sa mentally, nega sa kanang emotionally, like nega jud sila ba nga mao na jud na ilahang attitude nega jud kaayo nga tag unsaon ni mo cheer up nga kanang day dapat wano na jud uban nga lisod jud kaayo mo na nga ang positive town nga mga people kanang mo na magtagbog adjust sa mga nega nga mga tao. Example ani, positive affectivity refers to personal characteristics of employees that inclines to be predisposed to be satisfied at work. People who have positive affectivity are optimistic, upbeat, cheerful, and courteous. Mo na siya mga employees nga kanang mga jolly kaayo, upbeat jud kaayo, kanang ganahan jud kay sila babisag kapoy na kahila sigid jay bahalag kapoy dagan room kanang laban lang jud ta ani. Nana ba mga open-minded gani like bisag bila pay gihatag dira nga gikuan sa assign sa imo hala kanang trabaho lang jud ka kay kabaw ka kana imong gi kanang experience karon nga kapoy na magbunga ra jud na siya in the near future. Sa kana pod bisan tuod kanang kapoy wala nimo gipakita sa lain tawo. So satisfied kasi imong work bisan tuod kanang naara ka na assign sa kanang palitan like security guard ka, happy ra ka na like nakatabang pod ba na nimo nakakuha ka og benefits sa kanang work. The negative affectivity is a personal characteristics of employees that inclines them to be predisposed to be dissatisfied at work.
People who have negative affectivity are generally pessimistic, downbeat, irritable, and sometimes abrasive. Mo na siya mga tao nga dali kay may irritable. Oy nga naman ni siya. Oy nga na. Mo na siya mga nega nga mga tao nga dapat mo laylo jud ta nila mo kuan jud ta kay ngano dili mo gunoy sila nga good jud nga kanang role model ba nga kanang surrounded gani kay maapil pud ta kita noong mga positive noon maapil na sa tagkanega. Mo na siya nga opposite siya sa positive affectivity ang negative affectivity. So managers and supervisors will benefit from knowing the personal disposition of their subordinates. So kanang siya mga managers kato ako before wala na ko gi kanang nakaagi ko interview before makaingon jud ko nga kanang lisod interview pa lang daan kulbaan na ka ana hindi nga naman ni siya but usa na siya sa pamaagi nga makita pud sa mga managers or supervisors depende sa imong work nga gipakita when you are working kanang maka-benefits mo pud na sa company if kani siya nakatabang jud ini siya like sa sanigdanan pa lang daan nag-agi ka og training nag-agi og kanang hiring ano importante na siya kay if wala kay proper nga training wala kay kanang good or have a kanang set of knowledge about that particular work so yabo jud ka nay dako jud kay na siya impact sa company nga imong gitrabahuan. Next is how attitudes are formed. Attitudes are formed through learning. The two methods and mostly influence attitude formation are direct experience and indirect means of social learning. Among the information stored in the human mind, those that were gathered through direct experience are the most accessible. So, sa ako ang nabasa din ingon nga ang kanidong direct experience is less kuno siya kanang kaysa sa indirect mga kuan kay kanimo gong direct experience like unsa imong nakuanan sa imong society sa imong sa mga culture like unsa imong mga personal direct nimo ba nga nakita gani or na adopt then ang kaning indirect mo ni siya ang katong mga mga unsa tawag ani mo na siya ang mga nakuan sa imuha ba sa kanang tao gani nga nadungog nimo like bars anang for example katong attitudes that are formed in an indirect way as are the result of social interactions with the family, per groups, religious organization and culture for instance kani if parents behave in a manner showing disclaim towards smokers, the children will have a strong tendency to adopt an attitude of indifference towards smokers. So, if ang parents nimo maingon nga, oy, bati na ang kanang mag-smoke kay makadaot na dili na makakuan sa imuhang lawas, makahatag og maayo, makahatag na siya og bati. Mas dali ka mamatay ana. Mo na siya nga kanang gipakita nga attitude, nga gipakita nga behavior. So, mo na siya a good example of indirect. So, most important attitudes in the workplace. Work behavior is one of the utmost importance to managers and superiors. Nga naman, dara mo gana mabasihan nga, nindot lagi ni siya si Kuan Uy, nindot lagi ni si Joshua mo makadag trabaho kay kanang limpyo kaayo, kanang organized kaayo, like, kuan ba, kanang dara, maka-base ang imuhang kuan, imong supervisors, ang imong managers nga aka ni siya dapat jud din siya tagaan og kanang dako nga grado labi na nag-OJT ka. Since work attitudes affect work behavior, the requisite concerns are focused on them. So the most important attitudes in the workplace are first is job satisfaction. Second is job involvement. Third is organizational commitment. So dapat ikaw organizational commitment ka dapat naadara ang katong mo follow kasi ilahang mga gi-implement ka rules and regulations. And aside from that, dapat unsay igahatag sa imuhang work or positions or asa kang department nga gibutang dapat satisfied ra pug ka kay kabaw man sad ang kuan nga makaya na nimo wala ba ihatag sa managers nga work if dili nimo makaya di ba nya nag-apply mo pug ana if dili nimo kayanon so kayanon jud nimo para sa ekonomiya. Then effects of employee attitudes. So, attitudes provide clues to the behavior, intentions, or inclinations of an employee. The manner in which a person will act can be gleaned from his attitudes. Employee attitudes may be classified as either positive job attitudes or negative job attitudes. Labi uban mga tao nga, dili na dyan ako makaya, kay
kapoy na jud kay da ikaw na pud ana daybi o kana siya na bilang na siya sa negative job attitudes. Kaning mga tao nga positive job attitudes kaning may kaayo makikchika-chika og kuan. Hi sir, good morning sir. Welcome to the ABC Hotel. How may I help you? Ana, nindot siya kayo ka ng behavior, nindot kayo personality nga gipakita ba. And then, sa employee attitudes, sa positive job attitudes, nadara makita ang job involvement, job satisfaction, and organizational commitment. Unlike sa kaning negative job attitudes, dara makita ang lack of job involvement, kanang job dissatisfaction, and low organizational commitment. Dili kay siya commitment sa iyahang work nga gitrabahuan. Then, making positive attitudes work for the organization. People with positive work attitudes make it easy for the organization to achieve its objective. So, kani siya nga mga employees, kanang, dako kini siya katabang, labi na positive ilahang kanang attitudes nga, positive work attitudes sila nga motrabaho within the organizations or even sa company. So, dako jud kay na siya og katabang or impact nga mas dali makuha ang objectives sa organization. Muna siya, as such, recruitment officers must require positive work attitudes before employment. Muna siya, ang kasagaran jud mo agi jud taog ka ng interview. Dara man na makita nga ang kani siyang applicant nga nang-apply o nindot lagi na siya og kanang attitude dili lagi na siya attitude problem di pare sa katong na interview na ko last nga. Sabi ni ako pa ni una ning great. Muna siya, yabo nakadaan dapat when you are working attitude matters most. And then, in the process of recruiting people to fill the various job vacancies in the organization, proven methods of selection must be made. Applicants found to have positive work attitudes should be considered for hiring if other job requirements are met. Mo na siya nga, di ba? Naman dyan mga qualifications needed nga kanang dapat pasaron when we are mga apply ta. Mo na siya nga, katong mga ga-interview sa mo ha, ang ilaha jung kwaon jud ana, ay ilaha jung basihan jud ana ang positive work attitudes. Kay if you are willing ba nga mo trabaho ka ng what if na yung mga kanang daghan kay mga guests, mga bot, willing ba ka nga mo take rest, willing ba ka nga mo kuan ka bisag kapoy na. Mo na siya. So that's all for attitude. So again, attitude is importante jud kay nga i-practice na to na dili lang kayo soon karon jud ta magsugod ani when we are practicing good etiquettes. And let me end this to you with a famous quote again by Thomas Jefferson. I find that the harder I work, the more luck I seem to have. And that would be all. Thank you.